ng telepono ni si Secretary Leonor Briones. Ito matagal na natin siyang gusto makontak at ngayon ay willing na siyang makipag-usap sa atin tungkol sa issue ng bullying sa mga eskwelahan. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Briones. Ma'am. Magandang hapon naman, Rafi. Hindi kayo sa ayaw kung magpa-interview. Marami kasing hearings ngayon tungkol sa budget. At saka the first time you called up, nasa naman ako sa Negros Island. Nag-inspect ako ng mga eskwelahan. Kaya hindi ako makontak noon. Ngayon, may hearing kami. I'm making a presentation. Pero lumabas ako para matugunan yung mga concerns mo at saka sa ating listeners. Salamat Rafi, I'm sorry kung hindi niya ako natawagan agad. Thank you po, Madam. So, Ma'am, nagpalabas kasi ka ng memo tungkol doon sa anti-bullying sa mga eskwelahan at napakaganda po noon. Kaya lang meron lang pa kaming konting side comment tungkol dyan. Yung pambubuli ho talagang talamak sa mga public school especially. Hindi ho doon sa estudyante, kapwa estudyante, kundi yung pambubuli po ng mga eskwelahan mismo, yung mga guro at principal, yung pong sa tinatawag na contribution. Yung illegal contribution na sinasabing supposed to be ay voluntary pero ginagawa pong mandatory. Kapag hindi po nakapagbigay, pinapahiya yung estudyante, kinakapkapan, pinaparusahan, so forth and so on. Mayroon tayong dalawang policy dyan, Rafi, para din sa nakikinig. Una, yung anti-bullying, mayroon talaga tayong batas at saka mayroon pang implementing regulations ang DepEd. Ang pag-define dito, Rafi, ng bullying is yung ginagawang pag-aabuso ng bata versus another child. Yung mga bullying na halimbawa sa ibang bansa, it results into mga nagsisuicide pa nga and so on and so forth. Mayroon din tayong isang polisiya, yung tinatawag nating child protection. Dito nag-fall yung mga naobserbahan ninyo na ang bata ay naabuso ng mga superiors. Hindi lamang sa kontribusyon, sa mga requirements, etc., kundi ang child abuse din na hinaharas sila o tinotorture or binibigyan ng ini-inflict ng punishment na hindi karapat-dapat. So dalawa yan, it's a very strong combination ng policy na ang mga bata hindi nila i-bully yung fellow children nila. Pero ang mga teachers, administrators, dapat hindi din abusuhin ang mga bata kasi gumagamit sila ng superior authority. So ano mga programa meron po kayo tungkol doon, Madam? Meron kaming kasi dalawang policy at kumbaga dalawang batas yan. Sa bawat eskwelahan, mayroong tinatawag tayong Child Protection Committee. Pero yung specific issue na mention ninyo is about yung mga mandatory contributions, diba? Halimbawa, sa Brigada 7, ako mismo, nakakatanggap ako ng mga report sa Brigada Eskwela na kung saan rini-require ang mga bata na gumawa ng kontribusyon para sa pagpintura, equipment sa eskwelahan, mga kortina, etc. Ngayon, in-emphasize namin yan at saka binigyan na namin ng instructions ang mga superintendents at principals. Kasi ako mismo, personal, nakatanggap ng mga report na yan ay voluntary. Hindi natin pipilitin ang bata o ang mga magulang ng bata na mag-contribute sila para sa television. Pero ma'am, sorry ma'am, makasingit ma'am. Ang masaklap niyan ho, kapag walang pambigay yung estudyante, pinahiya po sila, pinaparusahan yung mga estudyante. Kinakapkapan, hinuhubaran, hindi ho pinapayagan pumunta ng CR, pinadidipa. Abuso yan, Rafi. Kaya nga po, so ano po, meron ba kayo programa? May report tayo. May programa kayo against that, ma'am? Yes, kasi mayroong specific na kailangan responsibilidad yan ng principal. Tapos kung hindi maayos ng principal, dapat sa superintendent. Pero mayroong instances, Rafi, kagaya through media, na malalaman namin na rinireport na. So, kami na mismo ang tumatawag kaagad sa principal o sa superintendent kailan magbigay sila ng report. Yung latest instance nga na yung bata pinapadipa sa init, di ba? Lumabas yan sa television, ay talagang pina-apologize namin yung teacher at saka nag-i-inflict kami ng mga disciplinary action sa kanila. Kasi hindi yan dapat gawin ng isang teacher kasi inaabuso mo yung bata at saka indirectly also naabuso din yung parents. So pag makarating yan sa amin, talagang nag-action kami. Pero supposedly, according to the law, tungkol sa bullying,
at saka sa aming department order yung sa child protection. Kasi ang refer ninyo, yung bata kailangan i-protect sa pag-abuso ng elders sa mga superiors. Mayroong committee dyan. They're supposed to be rendering regular reports, yung committee na yan. Pag hindi yan nagre-report, ay siyempre kami, Rafi, we are very grateful to media. Kasi doon namin, ako at personal level, aside from reports reaching me directly, ang nakikita namin sa media, hindi pa sila nakagawa ng report nila, nauunahan na namin sila na magsabi na mag-ano ng disciplinary action. I'm sorry, ma'am, makasingit ulit, ma'am. Ma'am, I'm sorry, ano po. Yung sinasabi nyo na na-address nyo na yung problema yan, mukhang hindi pa ho ata talaga lubos dahil I'll give you an example. Yung PTA meeting, diyan po dapat yung pong ugnayan ng mga guro at mga magulang na pag-uusapan, yung pong kapakanan ng mga estudyante. Ano po? Oo. Ang nangyayari po, sa halip na kapakanan ng estudyante, kapakanan po ng mga proyekto sa eskwelahan ng pinag-uusapan, contribution. Kapag wala hong maibigyan na contribution, yun po, pinahiya yung mga bata. So ma'am, sandali lang po. Sana po ma'am, maidugtong ko naman po, mawalang galang na po. Baka pwede yung i-abolish na po natin yung PTA. Pwede ho ba? May problema tayo doon sa pag-abolish ng PTA. Ang ginawa namin ngayon, nagpadala na kami ng order na i-remind kung sakaling nakakalimutan nila na yung mga kontribusyon na yan ay dapat voluntary. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, sorry po. Bakit po kailangan na i-abolish yung PTA? Dahil nga po, 9 out of 10 sa mga PTA meetings, ang napag-uusapan po, contribution at palagi po ang ginagamit na dahilan ng mga guro at principal, ng mga loko-loko, inalaw yan sa PTA, pinag-usapan niya sa PTA, inaprubahan niya sa PTA, PTA mismo ang may gusto niyan, hindi kami. So nagagamit po palaging PTA. Bakit hindi na lang po natin tuluyang sibakin na lang po yung PTA at magbuo na lang po tayo ng panibago pong samahan. Kasi yung PTA na po, ma'am yan, mabaho na po yan, masangsang na yan, malangsa na po yung PTA. Nakikita namin yung problema. Ang aming challenge naman sa DepEd ay ang PTA ay nasa batas yun. Kaya kailangan nating baguhin yung batas na yan. Okay. At saka ipapasok yung mga reforms na sinasuggest ninyo. In the meantime, kasi medyo matagal kung magbago ng batas. Dahil batas kasi ang PTA, requirements yan. Mag-isip tayo ng mga alternative steps. Ang ginagawa kasi namin, rini-remind namin sila pag may mga reports na mas una pa kasi supposedly may mga committee report sila na mas naunahan sa media. Ngayon, mga parents talaga nagsasabi kung anong nangyayari sa mga anak nila. Pinapadalhan kaagad namin sila ng memorandum. Inaano namin yung regional, saka mag-impose ng naukol na parusa. Magbigay lang ako ng example, Rafi, sa bayan halimbawa na tinitirahan ko yung parents ng isang kasambahay namin na nagsabi na ganito kalaki ang para sa anak nila, report ko yan. Ako mismo ang nag-report sa superintendent. Na-action na nila kaagad. Pero in response to your concern and your advice, ang gagawin namin, maglalabas na naman kami uli ng order. Remind namin sila kasi may batas against child abuse. Ma'am, ganito na po. Sorry, ma'am. Bakit hindi na po ninyo i-remind, magpasaho kayo ng memo na pagdating sa PTA, bawal na pag-usapan ang mga project sa school. Pag-usapan nyo kapakanan ng mga estudyante. How's that? Pero pwede natin yang ilagay, no? At saka yung pagsabihan natin. Ma'am, sorry po, ma'am. Sorry po, ma'am. Kasi tuwing PTA meeting talaga, ma'am, hindi pwedeng hindi isisingit yung salitang gagawa tayo ng project para mga sa school. Taas ang kamay sino mga gusto. Siyempre, ma'am, may mga sip-sip, magtataasan ng kamay. Kung minsan may mga planted na mga parents sa PTA na yan at nagtataasan ng kamay. So, ma'am, tuwing meeting sana, wala nang pag-usap. Sabi nyo, hindi pwedeng sibakin yung PTA dahil nasa batas. So, gawin na lang pong requirement na pagdating sa PTA meeting, walang pag-uusapan ng mga proyekto sa school, period. Pag-uusapan lang tungkol sa kapakanan ng estudyante, period. Oh yes, i-consider natin yan, Rafi. But in the meantime also, kailangan pag-aralan din namin, on our part, responsibilidad namin, pag-aralan namin yung batas mismo tungkol sa PTA. Opo. Para magkaroon tayo ng long-term. Ma'am, sorry po ma'am, sorry. Nasa batas ba na yung pag sa PTA, pwedeng pag-usapan yung mga proyekto sa school? Siguro, pero pwede tayong maglagay ng provision
Oh. na kung anong mga desisyon kailangan voluntary. Ang Ma'am, no. Sorry, ma'am. Kaya dyan po pumapasok yung problema, yung voluntary, allowed voluntary. Ma'am, no. Dapat, ma'am, talagang bawal na ang pag-usapan ang mga proyektong-proyekto niyan tungkol sa school pagdating sa PTA meeting. Bawal na talaga. I-consider natin yan, Rafi. In the meantime, kasi sabi ko nga, nandyan yung batas, i-consider natin yan lahat. Pero Opo. kung may balita na nakakarinig sa amin, maglabas kami ng order ulit. Okay. Pag may mga balita, mga reports nakakarating sa atin na inaabuso Ma'am, isang ilit na po. Last na po. Mag-news break na. Ma'am, yun lang. Pakiusap po talaga. Maglabas po kayo ng Memorandum Order 1. Bawal na pag-usapan ang mga proyekto sa school na may kinalaman sa pananalapi pagdating ng PTA meeting. Period. Pwede natin yung i-consider, no? Okay. Kasi, i-consider natin yung proposal ninyo. Good. At Thank the you po. same time, we will take action. Kasi Opo. mayroong mga reports talagang dumadating kaagad. Kailangan aksyonan din Ma'am, namin. Mga kasi reports pag hindi niyo po isali yan, ang ginagamit po palagi, di ba, Nis? Sasabihin ng mga teacher, mga principal, napag-usapan sa PTA yan, inaprubahan ng PTA yan, pinayagan ng PTA yan, sila mismo ang nag-volunteer yan sa PTA. Puro PTA, ma'am, ang ginagamit na palusot. Oo. Di ba? Salamat naman na binibigyan niyo kami ng ganong klaseng feedback dahil natatanggap din ako mismo personal, natatanggap ko din yung ganong klaseng feedback. Okay. Hindi lamang sa PTA, kundi tungkol din sa SED, yung real din na pag-aabuso ng superior sa mga bata. Yun. Both physical, psychological, etc., gender-based, at so on and so forth. Okay. Kailangan din namin aksyonan yan. Sabayan namin yan ng aksyon. At madagdag ko lang, Idol. Salamat dahil kung hindi ninyo yan nukol sa aming attention, ay hindi naman mapapabilis yung aksyon namin. Opo. At kung minsan, mas mabilis pa kami kaysa people on the ground dahil ang media mas mabilis at saka ang mga parents mas mabilis mag-report ng ganong klaseng abuso. At Secretary, madagdag ko lang po, Ninya Taduran, Yes. kami po gusto talagang tumulong because nagiging source of corruption kasi po talaga Yes. pag project na ang pinag-usapan. Tama yan. And tama mga yan. anak po ito ng mga magsasaka, tricycle driver na talaga pong Totoo every yan. single day Anak ng nagre-reklamo kasambahay. Opo. Anak ng mga tricycle drivers, Nga anak ng po, walang ma'am. trabaho. Kasi karamihan namang nasa public schools, lalo na sa elementarya, hindi naman maka-afford ng private Totoo yun, ma'am. At institution. matagal So, na doon po sila itong problema pumupunta. ito. Oo. Opo. Tama yan. Oo. At saka nagpapasalamat kami dahil kung hindi ninyo kami, maunahan sa maunahan ang people on the ground namin sa pagre-report ng bagay na ito, hindi naman kami kaagad, maka-take action. Pero I assure you, Rafi, at sa lahat na nakikinig, Ma'am. pag may makarating sa amin, maski anong klaseng bullying versus student, kasi ang bullying is student versus student, Opo. pero yung abuse, child abuse, yung involuntary contributions, at all forms of abuse of superiors vis-a-vis the students, Ma'am. ay action na namin kaagad, lalo na kung nakakarating specifically report sa akin. Okay. Saka mayroon din tayong isang PD na pwedeng gamitin ng mga parents kung sila ay mayroon tayong Child and Youth Welfare Code na panahon pa ito ni Marcos, pero ng provision talaga na bigyan ng protection ang mga bata at indirectly mapuprotect din yung parents dahil ang parents naman ang gumagastos ng mga kailangan ng kanilang mga bata. Ay marami na talagang complaints tungkol dito. Pag-aralan natin ito ng gusto, tingnan natin kung anong magagawa na din sa PTA law itself. Oo. Good. At in the Sige po. meantime, kung may mga kayong balita, ganun, pwede bang, kung pwede lang, ipaabot ka agad sa amin at I tell you, even wherever I am, pag makakarating sa akin, ay nag-action naman kami kaagad. Yun. Diretso ka agad yan sa principal, diretso ka agad sa teacher kung Apo. Sige. makakarating sa amin. Sige po. Oo. Secretary Leonor Briones, Madam, maraming salamat po. God bless po. Maraming Secretary. salamat, Rafi. At last, nagkausap tayo. Opo. Salamat po, Madam. Taon lang na very busy season ito ngayon. Opo. Naintindihan po namin. Thank you. Yes, Thank you, ma'am. Rafi. Yes, ma'am. Thank you, Odette. Thank you. Bye.